Ayan mga kabarangay, welcome back sa ating munting channel. Ayan, magluluto tayo ng masarap at simpleng tortang talong. Pero syempre kahit tortang talong lang yan at napakadali, gawan po natin ng diskarte. So kagaya niyan, medyo tinatamad tayo mag-uling. So dito na lang po sa kalan natin inihaw. Pero pwede naman talagang ginagawa po talaga yan. Lalong-lalo na pag tayo po ay nagmamadali sa ating pagtutortang talong. Ayan, pwede naman. Ayan. So ayan, luto na po ang ating inihaw sa ating kalanan. So ang gawin natin, syempre kailangan natin balatan mga kabarangay. Ayan. So itong tortang talong na to ay matagal ko na po itong niluluto. Nung tayo po ay nasa kantin o karinderya pa lang or nasa restaurant tayo, ay ganito na po ang ating sistema. Syempre pasarapin natin para hindi tayo mahirapan magluto ng tortang talong. Kasi minsan din pagka kinulang sa itlog, napakahirap magluto ng tortang talong. Syempre kailangan mong pagkasyahin yung itlog, ay lalong-lalo na kung nagmamadali ka na. Ayan. So ayan, binuksan natin, titingnan natin baka may tao pong nakasilip sa loob ng ating talong. Ayan, so kailangan natin i-check bago natin lutuin at tingnan natin yung pinagkaloob-looban yan. Ayan. Kagaya niya may nakasilip sa loob, so kailangan natin tanggalin. So yun, sa ating 6 na pirasong talong, meron lang tayong 4 na pirasong itlog syempre. So ayan, meron tayong 1/2 cup ng tubig or 1/4 cup ng tubig at 1 kalahating cornstarch. Ayan mga kabarangay, so yan po ang diskarte natin at ihahalo po natin sa itlog syempre para hindi tayo mabibitin sa itlog at higit sa lahat para yung torta natin buong buo at syempre may kunting crispy pa siya. Ayan. Naglagay na rin tayo ng ating pampalasa, yung ating pampasarap, syempre yung ating kunting asin, magic sarap, paminta at ang ating seasoning. So ayan, i-mix lang natin na maigi yung ating cornstarch at ang ating, so para may extender na rin siya mga kabarangay. Pero syempre pasarapin natin at hindi mahalata po yan ng mga kumakain na may halong cornstarch. Hindi po malalasahan yan, hindi mahalata. Ang alam po natin ay itlog lang, purong itlog lang. So ayun na, so ganito gawin natin sa talong. I-flat muna natin, durugin muna natin para kumapit talaga yung itlog niya na may kasamang cornstarch. Ayan. So ang diskarte nito mga kabarangay, isa to sa mga diskarte para ang ating torta ay madaling lutuin at higit sa lahat magiging malaki, malapad at may lutong siyang konti. So hindi tayo mahirapan magluto, hindi siya nadudurog. Ayan, prepare na po natin ang ating mantika. Tsaka lamang po natin siya iprito na ang ating tortang talong. Ayan, ganyan lang kasimple, kadali magluto ng tortang talong. Ayan, di mo na kailangan gamitan ng shanse, kailangan mo na lang kamayin. So nababaliktad na siya dahil nga doon sa ating nilagay na cornstarch, nagiging buo ang ating tortang talong at may crispy siyang konti, may konting lutong. Hit sa lahat, nagiging malaki ang ating tortang talong dahil sa hinalo pa nating cornstarch. Siyempre mga kabarangay, kailangan nating diskartihan, lalong-lalo na pagka kinulang tayo sa itlog. So lagyan natin ng konting cornstarch, pero depende pa rin sa inyo yan. So ang akin naman ay akin lang, kung ayaw yung sundin, wala pong problema. Pinakita ko lang po ang aking diskarte sa pagluluto na napakasimple, napakadali, na mas pinadali na tortang talong. Ayan mga kabarangay, at maraming salamat muli sa inyong lahat. At sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagnet bagoong at ng ating suka rapsa, ayan, nasa Shopee lang po siya mga kabarangay. So ang Lazada po hindi pa po naka-open, naka-close pa po. So kung umorder o tayo sa Shopee lang po tayo, mamaya ilagay po natin yung link sa comment section ng ating bagnet bagoong at ang ating suka rapsa. Ayan, salamat.